Umaga pa lamang ngunit gising na ang marami nating mga magulang at lolo't lola. Naligo na, nakabihis na, at dala-dala ang kanilang exit card papunta sa pinakamalapit na makina. Sa isip nila, ito na ang araw na inaasahan nila buong buwan. Ngunit pagkatapos ipasok ang card at hintayin ang resibo, isang linya lamang ang lumabas, walang pumasok na pensyon. Sa sandaling iyon, para bang bumigat ang dibdib. Sunod-sunod ang tanong sa isipan. Bakit wala pa ang aking pensyon? May problema ba sa test? Na-delay ba ang release? Nawala na ba ang aking pensyon? Kailangan ko na bang pumunta agad sa opisina ng ISS? Kung ito po ang inyong nararamdaman ngayon, hindi kayo nag-iisa. Marami ring pensioner ang dumaranas ng ganito bawat buwan. At ang mahalagang malaman ninyo ay ito, sa karamihan ng pagkakataon, may malinaw at nauunawa ang dahilan, at marami rito ay naaayos ng hindi kailangang magpanik. Kaya po panoorin ninyo ito hanggang dulo. Bago ang lahat, linawin po natin ang isang bagay. Ang na-delay na pensyon ay hindi otomatikong nangangahulugang kanselado o nawala na ang inyong pensyon. Magkaiba po ang dalawang bagay na iyan. Ang bawat pensioner ay may sariling sitwasyon, sariling bangko, at sariling record. Kaya hindi tama na sabihing pare-pareho ang dahilan para sa lahat. Hindi rin po natin sisisihin ang SF o ang kahit anong bangko, dahil ang layunin ng video na ito ay ipaliwanag lamang ng malinaw at patas kung ano ang mga karaniwang posibilidad, upang mas malaman ninyo kung ano ang susunod na hakbang. Ang isa sa pinakakaraniwang dahilan ay ang proseso sa bangko. Kahit na nailabas na ng SSA ang bayad, may sarili pang hakbang ang bangko bago ito lumitaw sa inyong account. Katulad ito ng padalang pera mula sa ibang bansa, na ipadala na, ngunit may oras pa bago ninyo makuha. Kaugnay nito ang tinatawag na cut-off. Kung ang isang transaksyon ay dumating pagkatapos ng cut-off time ng bangko, madalas itong napupunta sa susunod na araw ng trabaho. Pangalawa, ang epekto ng Sabado, Linggo at Holiday. Kapag ang inaasahang petsa ay tumapat sa non-working day, karaniwang naaantala ang pagproseso hanggang sa susunod na banking day. Kaya minsan ang tila delay ay isa lamang pagbabago sa kalendaryo. Pangatlo, ang pansamantalang system maintenance. May mga panahon na ang online system ng bangko o ng partner nito ay pinapaayos o ina-update. Sa oras na iyon, maaaring hindi agad makita ang transaksyon, ngunit hindi ito nangangahulugang nawala ang pera. Pang-apat, ang mali o luma ng impormasyon ng disbursement account. Halimbawa, nagpalit kayo ng bangko, nagbago ang pangalan matapos ang kasal, o may maling numero na naitala noon. Kapag hindi tugma ang record, hindi maaaring makumpleto ang paglipat ng pondo. Panlima, ang sarado o inactive na account. Kapag matagal nang hindi nagagamit ang isang account, may mga bangko na nagiging dormant ito. Kung sarado na ang account, walang mapapasukan ang pensyon at kailangang ayusin ang bagong disbursement account sa pamamagitan ng tamang proseso. Pang-anim, ang pagsusuri o pag-update ng record. May mga pagkakataong kailangang beripikahin muli ang ilang detalye ng isang pensioner. Habang isinasagawa ito, maaaring mahinto muna ang release hanggang matapos ang verification. At pampito, ang pagkakaiba sa schedule at ang teknikal na pagkaantala. Hindi po sabay-sabay ang lahat ng pensioner. May pagkakaiba ayon sa uri ng pensyon at sa itinakdang siklo. Minsan naman ay may simpleng teknikal na aberya sa sistema na naaayos din pagkalipas ng ilang araw. Kaya nga po, ang schedule ng paglabas ng pensyon ay maaaring mag-iba depende sa bangko, sa disbursement partner, sa processing cycle, sa katayuan ng account verification, sa opisyal na release schedule ng IF, sa system maintenance, at sa mga holiday at weekend. Dahil dito, normal lamang na hindi magkapareho ang natatanggap na petsa ng magkapitbahay o magkapamilya kahit pareho silang pensioner. Bago kayo mabahala, may mga simpleng bagay muna kayong maaaring tingnan. Suriin ang inyong bank account at ang balanse sa Jixin. Kung may passbook kayo, ipa-update ito sa bangko. Tingnan ang inyong SSA account kung mayroon kayo. Alamin kung tama pa ba ang inyong nakarehistrong mobile number at email address dahil doon ipinapadala ang mga abiso. Balikan din kung kailan pumasok ang pensyon noong nakaraang buwan dahil kadalasan ay may bahagyang pagkakaiba lamang ng ilang araw. At higit sa lahat, basahin ang opisyal na anunsyo ng IS. Bago po tayo tumuloy, gusto ko sanang marinig ang inyong karanasan. Naranasan na ba ninyong madelay ang inyong IS pension? Gaano katagal bago ito pumasok?
Mag-comment lamang po ng inyong karanasan, ngunit huwag kailanman ibahagi ang inyong number, Rexel number, bank account, o iba pang personal na impormasyon. Malaking tulong ang inyong kwento sa ibang manonood na nag-aalala rin ngayon. Ngayon naman, ano ang praktikal na dapat gawin kung hindi pa rin pumapasok ang pensyon? Una, manatiling kalmado. Ang pagkabahala ay hindi nagpapabilis ng proseso, at madalas ay ito pa ang nagtutulak sa atin na maniwala sa maling impormasyon. Pangalawa, kung malapit lang ang inaasahang petsa, hintayin muna ang normal na banking process. Pangatlo, tingnan ang opisyal na anunsyo ng Pang-apat, tiyakin na tama ang inyong impormasyon sa account. Panlima, maaari ninyong tanungin ang inyong bangko kung natanggap na nila ang transaksyon. At kung lumampas na sa karaniwang panahon ng pagproseso, saka po kayo makipag-ugnayan sa sa pamamagitan ng kanilang opisyal na mga channel. Iwasan po nating agad maniwala sa chismis o sa hindi kumpirmadong balita. Malaking tulong din ang Sa portal na ito, maaaring matingnan ang ilang detalye ng inyong record at ang mga opisyal na abiso. Kung ang isang senior citizen ay hindi sanay sa cellphone o computer, magandang tulungan siya ng anak o apo na buksan ito ng magkasama. Ngunit paalala po, ang password ay dapat manatiling pribado at ang pagtulong ay hindi dapat maging dahilan upang mapunta ang impormasyon sa hindi mapagkakatiwalaang tao. Napakahalaga rin pong pag-usapan ang tungkol sa mga manluloko. Sa tuwing may delay sa pension, dumarami ang peking Facebook post, peking payout schedule, peking SF page, peking text message, peking tawag sa telepono, at mga taong nagpapanggap na ahente. May mga nanghihingi ng processing fee, may humihingi ng AKIT, may nanghihingi ng DE, at may nanghihingi ng password. Tandaan po ninyo ito ng mabuti, ang opisyal na SF, at ang mga lehitimong bangko, ay hindi humihingi ng inyong kumpidensyal na impormasyon sa pamamagitan ng hindi opisyal na channel. Walang kinakailangang bayad upang mailabas ang inyong sariling pensyon. Kung may nanghingi ng pera o ng inyong VE, iyon po ay malinaw na senyales ng panloloko. Kung kailangan na talagang makipag-ugnayan sa SSC, maghanda ng ilang impormasyon upang mapabilis ang usapan. Ihanda ang inyong number, valid government DV, account kung mayroon, ang nakarehistrong mobile number at email address, ang detalye ng inyong bank account at disbursement account, at anumang reference number kung mayroon kayong naitalang transaksyon. Sa ganitong paraan, mas madali para sa kanila na tingnan ang inyong partikular na kaso. Sa aming mga minamahal na senior citizen at mga pamilya na sumusuporta sa kanila, nais po naming ipaalala na ang pinakamahalagang hakbang sa anumang issue tungkol sa inyong pension ay ang manatiling kalmado at maging maingat. Naunawaan namin na para sa maraming Pilipino, ang buwan ng pensyon ay hindi lamang simpleng ayuda. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng pambili ng gamot, pagkain, pambayad ng kuryente, tubig, renta, at iba pang mahalagang gastusin sa araw-araw. Kaya naman natural lamang na mag-alala kapag may pagkaantala o anumang hindi inaasahang nangyari sa inyong pensyon. Gayunpaman, huwag agad mawala ng pag-asa o magpanik. Sa maraming pagkakataon, ang pagkaantala ay maaaring dulot lamang ng bank processing, system maintenance, holiday schedule, o iba pang teknikal na proseso. Hindi ito otomatikong nangangahulugan na kanselado na ang inyong pensyon o hindi na kayo makakatanggap ng benepisyo. Kung kailangan ninyo ng tulong, huwag mahiyang lumapit sa inyong mapagkakatiwalaang anak, apo, o kapamilya upang samahan kayo sa pag-check ng inyong account, bank account, o pagpunta sa pinakamalapit na branch. Ngunit tandaan din po na hindi lahat ng nag-aalok ng tulong ay mapagkakatiwalaan. Huwag kailanman ibigay ang inyong number, gift card, DV, set password, bank account details, o anumang personal na impormasyon sa mga hindi ninyo kakilala, lalo na sa social media, text message, o tawag mula sa mga kahina-hinalang tao. Napakarami pong kumakalat na maling impormasyon, edited screenshots, at peking anunsyo sa Facebook, TikTok, at iba pang social media platforms. Kaya bago maniwala o magbahagi ng anumang balita, siguraduhin ito ay nanggaling sa opisyal na website, opisyal na portal, opisyal na social media pages ng o direkta sa pinakamalapit na tanggapan ng Sa ganitong paraan, maiiwasan ninyo ang panloloko at hindi masasayang ang inyong oras, pera at pagod. Sa kabuuan, tandaan po natin ang mahalagang paalala.
Ang pagkaantala ng pensyon ay hindi agad nangangahulugan na ito ay kanselado. Laging suriin ang opisyal na anunsyo ng SSA. Tingnan ang inyong bank account o disbursement account, ay check ang inyong account kung mayroon, at siguraduhing updated ang inyong personal na impormasyon. Maging maingat laban sa mga scammer at huwag basta-basta maniwala sa mga viral na post na walang opisyal na kumpirmasyon. Kung kinakailangan, makipag-ugnayan lamang sa opisyal na SFA o sa inyong bangko upang makakuha ng tamang impormasyon. Paalala lamang po na ang video na ito ay ginawa para sa pangkalahatang impormasyon at gabay lamang. Ang bawat pensioner ay may kanya-kanyang sitwasyon, kaya ang opisyal na records at anunsyo ng SFA pa rin ang dapat na maging batayan ng anumang desisyon. Walang sino man ang maaaring magbigay ng garantisadong petsa ng release, garantisadong resulta, o garantisadong pag-apruba maliban sa opisyal na proseso ng SFA. Maraming salamat po sa inyong oras at sa patuloy ninyong pagtitiwala sa aming channel. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at kapwa senior citizens upang mas marami pa ang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa kanilang mga benepisyo. At kung nais ninyo pa ng mas marami pang updates tungkol sa SSA, pension release, pension increase, pension booster, payout schedules, senior citizen benefits, government assistance, at iba pang mahalagang balita sa Pilipinas, siguraduhin mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong unang makaalam sa aming mga bagong video. Maraming salamat po sa panonood, ingat po kayo palagi, at magkita-kita po tayo sa susunod naming update. Diyos po ang magpagpalang lagi sa inyong lahat.